Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang inspection sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City. Sa kanyang pagbisita kasama ang ilang opisyal ng gobyerno, kabilang ang Metropolitan Development Authority o MMDA upang suriin ang kasalukuyang operasyon nito, lalo na sa panahon ngayon na mas marami ang volume ng tubig mula sa ulan. Sa kanyang naging pagbisita sa pumping station, nakita rin ang clearing at waste management efforts. Ayon sa Pangulo, maayos ang operasyon ng pumping station, subalit ang problema sa basura ay kailangang pagtuunan ng pansin para mabigyan ng solusyon dahil patuloy itong nagiging dahilan ng pagbaha. Isa rin sa mga dagdag na hakbang upang masolusyonan ang mabilisang pagbaha ay ang dagdag na pumping stations, kung saan 13 dagdag ang target ng pamahalaan na magawa at mapaandar ngayong taon. Andito naman tayo sa pumping station. Tinitingnan natin kung sapat dahil ang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na taon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig. Siyempre, ang nakikita natin problema, number one, yung basura ulit. Kaya yun ang kailangan nating ayusin talaga. Because of climate change, because of the increase in volume of rainfall that has been coming to the Philippines and will come, we are installing 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. But again, that does not solve our problem with garbage. And so that is why we are here trying to find ways to dispose of the garbage in an environmentally friendly way. With our waste to energy programs, the Department of Energy is already starting to auction. As long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. Kaugnay pang balita, i-deploy ang mga mobile pumps ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa 7 stratehikong lugar sa Metro Manila upang pabilisin ang pagbaba ng mga baha habang isinasagawa ang malawakang declogging at clearing operations. Ayon sa official MMDA portal, kabilang sa mga binigyang pansin ang mga operasyon sa Malabon, Navotas, Mandaluyong at Pasay upang alisin ang mga basurang bumabara sa mga daluyan ng tubig. Personal ding sinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang pagbibigay ng libreng towing assistance ng ahensya sa mga motoristang naipit sa baha dulot ng patuloy na pag-ulan mula sa habagat. Sa ibang balita, nananawagan si ACT Teachers Party Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tino sa Department of Budget and Management o DBM na tiyakin at protektahan ang pondo para sa matagal nang ipinangakong pagtaas ng Personal Economic Relief Allowance o pera para sa mga sibilyang empleyado ng pamahalaan sa pamamagitan ng official portal ng DBM. Sa naganap na pagdinig ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ukol sa pambansang budget para sa 2027, kinumpirma ng mga opisyal ng ahensya na may isinasagawang pag-aaral upang irekomenda ang naturang aumento. Ayon kay Tino, ang panukalang 55 billion peso lump sum sa ilalim ng Miscellaneous Personal Benefits Fund o MPBF ang inaasahang pagkukunan ng pondo para sa karagdagang 2,000 pesos bawat buwan para sa mga manggagawa. Ibinasura ng mambabatas ang anumang ideya ng paggalaw o pagbawas dito para sa tinatawag na congressional insertions. Dagdag pa niya, kailangang balansihin ang alokasyon na ito, katulad ng malaking pondo na ibinibigay para sa subsistence allowance ng mga military and uniform personnel o MUP. Samantala, nagpatupad ang Department of Trade and Industry o DTI ng price freeze sa mga pangunahing bilihin sa ilang lugar sa bansa na nasa ilalim ng state of calamity, bunsod ng matinding pagbaha. Gayon din ang umiiral na tagtuyot at matinding pag-atake ng red stripe soft-scale insects sa pananim.
Dahil sa epekto ng habagat, 60 araw na walang magiging paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa buong probinsya ng Pampanga at Cavite, maging sa Dagupan, Mangaldan at Santa Barbara sa Pangasinan, Bulacan, Kalumpit at Hagonoy sa Bulacan, Montalban, Rizal, Nasugbu, Batangas, Pototan, Iloilo at sa Imelda at Diplahan sa Zamboanga, Sibugay. Habang may price freeze ding ipapatupad sa Cordon, Isabela. Bunsod naman ang umiiral na tagtuyot gayon din sa buong probinsya ng Capiz dahil sa malubhang epekto ng red stripe soft-scale insect infestation sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga bilihing sakop ng price freeze, ang mga nasabing lugar ang delatang sardinas at ibang marine products, instant noodles, gatas, kape, tinapay, bottled water, mga sabon, kandila at condiments. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.